Hello classmate! Ito na ang pinakahihintay mong part 3 sa pagtutuno ng karburador. At sa mga bago pa lang sa channel na ito, kung di mo pa napapanood ang part 1 at part 2, ay i-click mo lang ang more sa ibaba ng title para makita mo ang video ng ating part 1 at part 2. Huwag na nating patagalin pa classmate. Kumuha ka na ng kape, humanap ng magandang pwesto at simulan na natin. So katulad ng sinabi ko nga sa part 2 ay mayroon tayong tatlong pangunahing circuit sa ating karburador. At ito ay ang pilot circuit, mid-range circuit, at ang main circuit. At tinalakay na natin classmate ang pagtutuno sa pilot circuit at ngayon naman ay pag-uusapan natin ang pagtutuno sa mid-range circuit. Ano nga ba ang mid-range circuit? Ito ay responsable para sa throttle opening mula sa 1/4 throttle hanggang 3/4 throttle. Ang circuit na ito ay kinokontrol ng dalawang bagay, ang jet needle at ang needle jet. Itong jet needle na ito o karayom na tinatawag ng marami ay nakakabit sa throttle slide at bumababa sa needle jet. Ito yung jet needle, ito yung needle jet. So dyan po bumababa at tumataas ang ating jet needle. So lahat po ng needle ay tapered. So ano bang ibig sabihin ng tapered? Pag sinabing tapered, ito po ay pointed. So lahat po ng needle ay pointed. Mayroong adjustable needle at mayroon din namang hindi na i-adjust. Kung mayroong higit sa 1 groove o yung tinatawag nating uka, ayan no? Ayan classmate, makikita mo dito yung mga groove or yung uka para sa paglalagyan ng clip. So ito po yung clip ano ng karayom. Ito ay maaaring i-adjust. So ito naman classmate ang tinatawag na needle jet. Okay? So ito po yung kanyang itsura. Marahil karamihan or ilan sa mga nakakapanood ngayon ay hindi masyadong pinapansin ito sa ating karburador. So ito pong tinuturo ng screwdriver na ito, yan po yung needle jet. Yan po. At yan po ay maaaring baklasin. Meron din pong sizes yan. At ito nga siya classmate kapag tinanggal mo na doon sa ating karburador. Yan po no. Ito yung nasa itaas, ito po yung nasa ibaba. At ito naman ang needle jet holder. Huwag kayong malilito classmate kasi sa ibang video ang tawag ko dito ay nozzle atomizer. So pareho lang po yun. Yung atomizer at needle jet holder ay ito po yun. Pag nakakabit na po sa loob ng karburador itong needle jet, dito po yan nakadugtong. Okay po, ganito po ang magiging itsura niya. Sa mid-range circuit meron tayong dalawang pangunahing paraan upang i-tune ang circuit. Una, maaari mong i-adjust ang jet needle. Pangalawa, pwede mong baguhin itong needle jet. Sa pag-a-adjust ng jet needle, pag tinatas po natin itong clip, bumababa po, magpapababa po ang karayom or ang needle. So, ibig sabihin, maglilin po sa mid-range ang inyong karburador. Kapag naman ang clip ay binababa, kapag ito po ay bababa natin dito sa dalawang groove sa baba, tataas naman po ang karayom. So ibig sabihin kapag tumaas na ang karayom, magiging rich naman ang inyong mid-range. So madali lang ang paglilipat nito classmates. So tatanggalin mo lang itong clip at ililipat mo lang dyan sa mga groove na iyan. So tandaan, sa madaling salita, tandaan nyo, kapag tumataas itong clip, naglilin po ang ating needle. Kapag bumababa naman itong clip, nagre-reach po ang ating needle. Tandaan mo yung classmate. So, maaari mo ring baguhin ang needle jet. Baguhin mo lang classmate itong needle jet kapag ang jet needle mo, ang jet needle adjustment mo ay wala ng pagkakaiba o pagbabago sa operation ng mid-range circuit. So kahit ito ay gawin mong lean, gawin mong reach, ay walang pagbabago ang performance mo sa mid-range. Saka ka lang magpapalit
nitong needle jet. Karamihan po ng manufacturers or manufacturer ay wala pong different sizes nitong needle jets. Pero yung mga aftermarket, yung iba po, no, meron silang sizes nito. At mahirap din pong maghanap ng mga sizes nito. Maliban na lang kung bibili ka ng repair kit ng carburetor, try nyo na lang pong tignan yung mga kasama sa repair kit ng carburetor. Kung ipag-compare nyo na lang dun sa stock nyo, kung saan doon yung mas maliit ang butas or saan doon yung mas muluwang na butas. Pero classmate, mahirap po maghanap ng sizes nito. Or wag mong i-adjust o papalitan ang main jet o ang iyong pilot jet kapag ang problema mo ay nasa 1/4 throttle to 3/4 throttle. Tatandaan mo yun, classmate. So ayan, classmate, naibigay ko na sa iyo ang patungkol sa mid-range circuit. Sana ay naipaliwanag ko sa iyo ng mabuti, classmate, ang patungkol sa pagtutuno nitong mid-range circuit. At abangan mo na lang, classmate, ang susunod na part, at ito naman ay ang main circuit. Kung sa tingin mo ay may value itong video na ito, ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe, like, and share. Hanggang dito na lang, classmate. Bye-bye!